So ayun guys, may project quad lock tayo. Ito yung stock, di ba? Lalagyan natin ng quad lock dito. Yan. Giging ganyan. Bali, ayaw ko butasin tong original. Kaya order tayo ng ganyan. Yeah. Yan. Halos same na same lang din. Butasan natin to gamit ang barena. Okay, game. Lang pala matigas. Na. Tapos ito lang. Yan. Yan. Tapos ito quad lock. Tapos itong takip. Last tornilyo. Tapos lagyan natin ng washer. Ayan. Pati sa kabila. Tapos dito mahabang allen screw. Tapos isa pang washer dito. Tapos dalawang allen bolt. Ayan. Basta tornilyo. Higpitan lang natin ito. Tapos allen. Okay na. Dagdagan pa natin ng isang bolt para sure. Shoot mo lang yung pangalawa. Kasi bitaw mo na. Tapos yan, okay na. Tiba yan. Isang cellphone ko. Okay na. Kabit na natin. Ito yung stock. Ito yung binili natin. Papalitan natin to ng quad lock. Para maalis to, alisin lang tong screw sa taas. Tapos pisilin mo lang to. Tapos nakuha mo na. Pisilin mo lang. Yan. Pag ano na. Pag ganyan. Tapos madali na kunin yan. Tapos kabit natin yung bago. Ayan.
Kasing sukat lang yan. Ito. O, diba? Para matabi pa natin to. Sukat lang. Tapos yung screw lagay natin dito. Tapos lock natin. Testing natin. Hindi natin masaside. Hindi natin pwedeng gawing ano, makaganito. Ganyan kasi dahil sa design niya. Makapaganyan. Hindi katulad dito sa NMAX B2. Pwedeng gawing ganito. Yan. Mas maganda to kung may ano, may mahanap kayong flat bar. Lagyan nyo tornilyo, tas flat bar, tapos nut para mas mahigpit. Ito kasi na-adjust ng konti. Pero madiin naman dapat. Kaya okay lang ako sa ganito muna. Pag may makita na lang ako flat bar, ganun gagawin ko. At ganyan ang final na itsura niya. Sana nakatulong yung video. So ayan, update lang. Lalagyan na natin siya ng dampener para mas madali ikabit yung cellphone. Paano ko pinahaba yung screw nito? Gagawin nyo, kuha kayo flat screw. Tapos kita nyo tong parang mga ukab na yan. Ikut-kutin nyo pa ganun. Hindi naman yan madali masira. Huwag kayo matakot. Matibay naman yan. After nun, tutulak nyo dito. Itong tatlong to. Matatanggal tong bilog na to, tapos tulak nyo to. After nun, tanggalin nyo tong tatlong rubber, tapos makakakalas na yan. Syempre mapipigayan na. Tapos pwede nyo na siya palitan ng gantong screw. Tapos kabit nyo na tong main na quad lock sa dampener. Yan, higpit na. Tapos maglalagay ako ng washer dito, isang washer. Tapos isushoot ko na siya dito sa mismong batok. Lagay ko na lang sa comment section yung kung saan kayo makaka-order nito. Tapos nitong quad lock. After nun, di ba, mahigpit na. Sa kabila, lagyan nyo ng washer ulit. Tapos, dalawang bolts. Pero mas maganda to kung may ano kayo, flat bar. Para mas matibay yung pagkakakapit. May kaso, tinatamad ako maghanap ng flat bar. Kaya okay na muna to. Yung size pala na itong nut na to, 8. Pwede to Allen wrench. Unahin muna nating higpitan yung unang nut. Yan. Matigas naman yan. Di naman basta-basta mahalog yan. Actually, pwede naman kahit isang nut lang. Tapos washer. Yan. Kailangan may alog talaga yan kasi siya yung sasalo nung lubak. Kasi pag walang dampener, yung camera nyo, if halimbawa iPhone, magiging shaky yung camera nyo. Kaya may dampener. Yun yung purpose ng dampener. Tapos lagay natin yung isa.
Sa mga naka-iPhone, alam nila yan. Kung bakit may dampener ang quad lock. Yan. Okay na. Ganito yung tsura niya. Tara, kabit na natin. Ito na yung final look niya. Tapos, kabit na lang natin siya dito sa batok. Batok kasi tawag dito sa Shopee. Yan, tulak nyo lang dito. Ayun na, kabit na agad. Tapos yung tornilyo. Kung sa last na video, walang dampener. Hindi pwedeng i-ganto yung cellphone. Ngayon may dampener, pwede na. Ayun, tingnan nyo. Mas madali kabit. Tapos pwede mo igilid pa ganyan. Mas madali. Mas convenient tignan. Ayan. Di yan madaling masira or Di naman yung ganyan yung alog sobra niyan. Ganyan lang. Di noticeable pag nag-ride. Na-try ko na to sa Sagada. Yun lang. Thank you. Sana nakatulong.